ng Senate Impeachment Court, ipasok na po natin kagad dahil may isa pang guesting ito. Busy yung mama. Nag-briefing pa po ito kagabi, kahapon pagkatapos po ng hearing ng Impeachment Court. Kaya samantalahin po natin ang presensya ni Attorney Reggie. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga sa inyo ulit, Alvin. Mukhang freshness pa tayo. Hindi pa masyadong haggard, bugbog si Attorney Reggie. Pangalawang araw pa lang naman, Attorney Reggie. Tama ka dyan, nagdilang anghel ka kasi. Anyway, anong inaasahan natin for today? Anong isasalang sa araw na ito ng prosecution? Yung mangyayari today, Alvin, yung pagpresenta doon sa dalawang agent ng NBI na pinatawag ng prosecution. Ito pa rin yung related doon sa pagpresenta nila ng mga ebidensya ukol doon sa Article 4. Matatandaan na yung Article 4 will necessarily rely on the videos of the Vice President Duterte. Yung mga sinabi niya doon na seditious daw or will amount to grave threats. So kaya yung NBI agents na yon will, according to the affidavits that was already attached in the pre-trial brief, will be authenticating the videos na nakita nila doon sa mga social media posts at saka will just testify on how the custody of those videos came about bago maipresenta sa impeachment court o mailakip doon sa articles of impeachment. Kaya yun lang yung mga aabangan natin mamaya. Opo, Attorney, hindi ba parang mabilis lang po yun? May nakasalang pa ba, may nakapila pa ba after nung NBI? O dun lang si Sentro yung hearing today? So far, dalawa kasi yung NBI agent na pinapatawag and we are expecting one witness today and then one witness tomorrow para tumapat yung one witness sa isang araw na rule natin, no? Kaya parang dalawa pa lang muna. I think the prosecution also would like to get a foothold first of kung paano yung technique din nung depensa at saka kung ano rin yung paano mag-judge yung ating mga hukom ukol doon sa mga evidentiary issues na pwedeng mailatag mamaya sa floor ng impeachment court. Kaya dalawa lang muna yung tatawagin for this week. Kasi wala pa namang mga cross-examination yan, Attorney, di ba? Kasi panahon pa ngayon ng pagpipresenta ng ebidensya ng prosecution. Or pwede na bang tanungin din ng depensa yung witness ng prosecution at this point? Yung pagpapresenta ng isang witness, ibig sabihin nun, Alvin, i-direct ng prosecution yung pagtatanong. Mauuna muna yung prosecution, pagkatapos hindi muna aalis sa upuan niya yung testigo kapag natapos na yung pagtatanong ng prosecution, hihintayin niya yung depensa na makapagtanong at yun yung tinatawag natin ng cross-examination. At doon sa cross-examination, itetest ng depensa yung testimonya at saka kredibilidad nung NBI witness tungkol dun sa mga sinabi niya during the direct examination ng prosecution. Pagkatapos naman nun, pag natapos na yung depensa, pwedeng mag-redirect examination o paglinawin yung mga testimonya nung NBI agent na nasabi doon sa cross-examination para maisalba kung ano man yung na punto na pambubutas dun sa testimonya niya. Pagkatapos naman nun, meron ulit pagkakataon yung depensa para makapag-recross examination naman ang tinatawag para dagdagan pa yung kanyang cross-examination at butasin ulit kung ano yung mga naisaad nung witness o testigo doon sa kanyang redirect examination. So magkakaroon ng palitan mamaya ng mga pagtatanong. Makikita mo yung doon sa direct examination, hindi po leading questions yon. Parang ang mga tanong dyan, what, where, why, how, Basic. who.
puro open-ended yun. Pagkatapos doon sa cross-examination, puro leading questions, answerable by yes or no lang. Opo. And under the rules of the impeachment court, attorney, lahat ng senador na gustong magtanong, pwedeng magtanong. Walang limit po yun. Tama ka, ang limitasyon lamang po dyan ay yung time limit na kailangan ay 2 minutes lamang bawat senador kasi hindi pwedeng matagal to dahil kung 24 yon times 2, so at kung sa hahaba pa yon kesa sa 2 minutes, medyo wala nang katapusan yung pagtatanong katulad ng parang sa mga Blue Ribbon Committee natin, nakikita naman natin kung paano sila magtanong. So eto, limitado lamang sila sa 2 minutes. Apo, pag may desisyon yung presiding judge, presiding senator judge at hindi nagustuhan ng ibang senator judges, paano sistema pwede bang i-overrule ng ibang senador ang hatol ng presiding officer? Tama ka dyan. Kunwari, example lang doon sa pagsasabi ng testimonya ng direct, biglang magtatayo yung depensa, sasabihin niya, irrelevant, objection, irrelevant. Oh. Ibig sabihin, walang kinalaman doon sa Article 4 o sa mga dapat na patunayan para sa Article 4. Ang gagawin ng presiding officer, syempre magdedebate yung dalawang panig kung irrelevant ba o relevant ba. Yung presiding officer, sasabihin niya sustained or overruled. Pag kunwari, sinabi niya either way, sustained or overruled, pwedeng may isang senator judge na tumayo at questionin yun. At put forth in a vote yung decision na yon o resolution ng presiding officer at pagbobotohan kung relevant ba o irrelevant yung isang sagot o tanong nung nag-direct o nung nag-cross. So kung ang tanong ay pwedeng i-overrule ng miyembro ang presiding officer, yes. Pwede siya i-overrule by a majority vote. Tama ka dyan. Tama ka dyan. Okay. Ngayon, may mga nagtatanong, without being too legalistic, Attorney Reggie, bakit daw po hindi pwedeng pilitin si Vice President Sara na humarap sa korte? Isa po kasing well-entrenched rule po sa aming mga sa ating saligang batas, no, yung ating tinatawag na right against self-incrimination. So, yung nasasakdal po o yung respondent ay may absolute right na wag po umupo bilang o mag-appear po doon sa proceedings po. Ang appearance niya po ay pwede pong through counsel lamang katulad po na nangyari at yung kanyang appearance din ay pwede ring through pleadings. Ibig sabihin yung hahain niya po ng answer, yun na po ay ikukonsidera bilang voluntary appearance po nung partidong nasasakdal o nung respondent. Ibig sabihin, so hindi po siya pwedeng pilitin na magsalita ng laban sa sarili niya. Dahil meron po tayong ganong rule sa Bill of Rights natin, Article 3 ng ating Constitution, absolute po yun at walang kahit na ano pong hukuman pwede makapagpilit sa kanya na umattend po personally. Pero kahit hindi siya magsalita, attorney, yung magpakita man lang siya doon sa impeachment court, hindi pa rin. Kasi sabi mo, meron siyang right against self-incrimination, pero hindi naman siya magsasalita eh. Nakaupo lang siya doon na humarap lang sa impeachment court. Hindi pwede yun. Tama ka po. Tama ka po doon, pero natapos na po tayo doon sa punto na yon nung sinamon po siya, kaya po ang tawag sa kanya summons, pinapatawag po siya para harapin niya yung kanyang mga charges. At hinarap naman po niya yung hamon na yon sa pamamagitan po na paghahain ng kanyang answer at pagpasok ng appearance ng kanyang mga abogado po. So yun po under the law ay considered na po na appearance kahit na walang physical appearance po. Alam ko sa ating mga ordinaryong tao parang hindi kailangan may physical appearance. Pero sa atin po sa batas po natin may mga tinatawag na ganyan po na implied po na nag-appear na siya as if parang personally na rin po siyang nandoon. Opo, the fact na nag-hire siya ng lawyer, meron siyang representation is already parang nag-accede na siya sa jurisdiction ng court. Parang ganun na ibig niyo sabihin, attorney. Ibig sabihin, nagpasakop na siya sa jurisdiction ng impeachment court. Tama ka po dyan.
Okay, ngayon, doon sa sinabi po ng magkapatid na Cayetano, I know na desisyonan na rin naman ng impeachment court attorney, ano po, pero papaliwanag nyo nga po, kasi may sinasite po na deliberation yung magkapatid eh. At pag binasa mo yung deliberation, parang oo nga, yun yung punto actually ni Senator Pia kahapon na basahin nyo, nandyan yan ang intent ng framers ng Constitution, although nag-decide na nga po yung presiding officer, kaya parang nabaliwala na rin po yun, attorney. Pero ipaliwanag nyo nga po, bakit gano'n na naging posisyon ng korte? Yung ano po, no, yung desisyon po ng korte ay panindigan po yung kanilang naging desisyon sa pag-amyenda nung Resolution 39 o nung Senate Impeachment Rules para payagan po yung ating majority ng mga senators na makapag-elect ng presiding officer. Kasi maalala nyo po, no, na hindi naman po parating mataas na opisyales ang pwedeng ma-impeach. Katulad na lamang po ng ombudsman, pwede po ma-impeach ang ombudsman, ang Commission on Audit na chair, yung COMELEC po. So kung isipin niyo po, kung lahat po parate ay Senate President yung mamumuno sa impeachment trial, medyo mahahatian po siya ng kanyang mga functions. Kaya baka hindi niya po gaano matutukan yung mga legislative agenda naman po. Kaya po nagkaroon ng ganong pag-amyenda. So ayon din po sa mga Supreme Court decisions na binanggit po lalong-lalo na ni Senator Judge Kiko Pangilinan, yung UCPB versus JBC at saka yung Chavez versus JBC, isinasaad po doon na while nakakatulong po na tumingin doon sa deliberations ng ating mga constitutional framer, it does not control kung ano po yung intention nung mga framers ng konstitusyon. Kasi ang kailangan pa rin po tingnan daw po doon ay yung teksto ng konstitusyon. Kapag malinaw po ang teksto, wala pong kailangan pag-resort doon sa historical records po ng Commission on Constitutional Convention noong 1987. Kailangan po tingnan natin kung paano naintindihan ng ordinaryong tao ang konstitusyon. Kaya po yun yung pinagbasehan naman po ng mayorya na mga legal basis po against po doon sa sinasabing panukala ng dalawang senator judge na Cayetano para po dumulog doon sa Constitutional Commission na Constitutional Convention na mga records po. One last, kasi 701 na Attorney Reggie, hindi ba parang weird po ang pwesto ni Presiding Officer Senator Cheese at saka ni Senate President Sherwin? Nandun silang dalawa sa pinakatuktok. Hindi ba parang weird? Hindi naman po, because hindi ito bago. Yung gantong optics po ay nangyari na rin po nung mga panahon nung impeachment nung kay President Estrada. Nakaupo po doon yung Senate President katabi ng presiding officer na Chief Justice. This might be unusual for some, but hindi po to unconstitutional kasi pinapayagan po na magkaroon ng rulemaking power po to ng Senate as an impeachment court para magpasa po ng kanyang mga sariling rules. Akala ko lang parang weird lang na nadalawa sila doon. So kaya masasanay din po tayo. Trivial lang naman yun. Oo. Po, ano po? Masasanay naman tayo mga after ilang days. Okay. Ngayon lang yung kasi Dalawa talaga kahapon sila. first time. Dalawa silang nasa taas. Oo nga. Pero ang nagpipreside, isa lang. Ayun. Parang sidekick ngayon ni Escudero, si Gatchalian, lumalabas. Okay. Maalala nyo rin po, Alvin, no? Buhay ka na naman siguro dyan kasi Ma'am Loris. Di ba si Senate President Pimentel din dati nakaupo lang po doon at nagtitake notes lang po. Ang nagsasalita po at nagro-rule po sa mga motion ay yung Chief Justice po. Ay, hindi, pero presidente naman yun. Ito naman yung vice Opo. presidente. Magkaiba naman. Magkaiba?
Opo, pero ang point lang po dyan, yung optics po ay halos ganun din po naman yung magiging dynamics. Sige So kung po. presidente rin po yung mai-impeach, ganun din po. So kung vice president, o di ganun na lang rin po para maganda. Sige, Attorney Reggie, thank you for always being patient. Habaan niyo pa po, pasensya ninyo. Mahaba-haba pa po lalakbay natin. Thank you, Ay, sige Attorney. po. Maraming salamat. Salamat. Maraming sir. salamat po. Si Attorney Reggie Tonggol, na tagapagsalita po ng Senate Impeachment Court, Radyo Patrol, Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy! Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising!